So what's up mga ka-idol? This is Aniver TV mga ka-idol. At syempre naman kung napaklik kayo dito sa aking thumbnail mga ka-idol o napadaan lang dito sa aking YouTube channel mga ka-idol, huwag nyo naman kalimutan paki-subscribe na lang at paki-click yung notification bell button, ang click all para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload dito sa ating YouTube channel mga ka-idol. Syempre nag-upload na rin ako sa Facebook page mga ka-idol. Kung doon naman kayo nanonood ay paki-follow na lang at paki-like yung mismong video. Malaking tulong po yan para sa akin mga ka-idol. So sa episode natin mga ka-idol ay mga NBA teams na wala pang championship hanggang sa kasalukuyan mga ka-idol. Ay ang video na ito mga ka-idol ay nanggaling kay 3B Hoops mga ka-idol. Bisitahin po natin ang kanyang YouTube channel. Kung gusto po nyo ng ganitong content ay bisitahin nyo lang po si 3B Hoops mga ka-idol. Marami po siyang mga content na kagaya nito. At syempre naman, para mas lalo nating maintindihan yung video na ito, ay sabayan nyo kung panoorin at bigyan natin ng konting komento mga ka-idol. So, yun. Napakaganda po ito para malaman natin kung sino-sino ba yung, o anong teams ba sa NBA na hindi pa nakapag-champion hanggang sa ngayon mga ka-idol. So, ipi-play na natin ito mga ka-idol. Let's go na! Ang National Basketball Association ang pinakamatagal na professional basketball league sa buong mundo na binubuo ng 30 teams na nagsimula pa noong 1946 bilang Basketball Association of America. At noong 1949 ay nakipagsanib puwersa sila sa National Basketball League para naman mabuo ang NBA. Noong 1976 naman ay nagkaroon ulit ng merger sa pagitan ng American Basketball Association at NBA. Dito nagsimula ang mga teams gaya na lamang ng Indiana Pacers, Denver Nuggets, San Antonio Spurs at ang New York Nets na naging New Jersey bago sila lumipat dito sa Brooklyn. Sa 30 teams sa NBA ay may 4 na teams na may pinakamaraming championship. Ang Boston Celtics na may 17, Los Angeles Lakers na may 16 at ang tabla sa pangatlo ang Warriors at Bulls na may 6 na championship. So yan ang short history ng NBA. Pero ang focus talaga ng video na to, sa tagal ba naman ng NBA ay mayroon pa bang mga teams ang hindi nagcha-champion? Yan ang i-check natin, ang mga teams na wala pang championship sa NBA. So mga ka-idol, ginawa ni Idol tong video na ito ay 4 years ago mga ka-idol. So 2024 na ngayon mga ka-idol. So alamin natin itong mga ka-idol dito. NBA mismo. Ngayon ay wala na sa listahan ng kaka-champion pa lang na Toronto Raptors. Bago ang lahat ay huwag nyo kaming kalimutang i-follow sa aming Facebook page. Yun, at i-check nyo din ang aming YouTube playlist. Yun, bisitahin po yung kanyang Facebook page mga ka-idol, 3B Hoops. So yun. Indiana Pacers na tinayo noong 1967 at naging part muna ng para lagi kayong updated sa ating mga videos. Ang una dito ay ang Indiana Pacers na tinayo noong 1967 at naging part muna ng ABA hanggang 1976. Doon ay tinatawag silang Dynasty dahil sa nanalo sila ng 3 championship. Pero nung sumali sila sa NBA bilang part ng merger ay hindi pa sila nagcha-champion. Mula 1976 hanggang 2019 ay nasa 43 years nang hindi sila nakakatikim ng championship. Pero nakapasok naman sila sa NBA Finals noong 2000. Ito pa yung kalakasan ni Reggie Miller na isa sa mga best shooters sa NBA. Hindi naman masasabing mahina ang Pacers. Lagi naman silang contender kada dekada at nasa level lang kasi sila ng lower market. Ang sunod dito ang Charlotte Hornets. Ito yung medyo mahirap ipaliwanag mga pre. Ang original Hornets ay tinayo noong 1988. Dito naglaro sina Alonzo Mourning, Maxi Bogues, Del Curry at Larry Johnson. Lumipat kasi noon ang original franchise sa New Orleans kung saan naglaro sina Baron Davis at Chris Paul bago sila magpalit bilang Pelicans. Ang franchise na to ay original na Charlotte Bobcats na expansion team noong 2004 para dito sa East. Kaya ang New Orleans noon ay nalipat naman sa West. At ibinalik na lang ang pangalan ng Hornets noong 2014 bago ito bitawan ng New Orleans at magpalit sila bilang Pelicans. Bale, nasa 15 years silang walang championship at ang majority owner ngayon nito ay si Michael Jordan. So ang sumunod dito, ang sinasabi kong medyo magulo, ang New Orleans Pelicans na dating Hornets. Na doon kasi ay tinatawag din silang Charlotte Hornets bago sila lumipat dito sa New Orleans. Dahil din sa nangyaring Hurricane Katrina noong 2005 ay pansamantala silang naglaro o nag-relocate dito sa Oklahoma City na masasabing medyo may pumipigil sa kanila para mag-champion or maging contender na team. Dahil kalimitan ng mga stars nila ay umaalis din sa kanila dahil sa low-level market at wala din masyadong business opportunities para dito sa New Orleans.
Ngayon, since sila ang original na Hornet, ay nasa 31 years na silang hindi nagkakaroon ng championship or kaya ay nakakapasok man lang sa conference finals. Ang Brooklyn Nets na noon ay part ng ABA bilang New York Nets na kung saan nakilala si Julius Erving nang masama din sila sa merger noong 1976 at lumipat noon sa New Jersey noong 1977 hanggang 2012. Sa mga time na yan ay nakapasok sila sa dalawang NBA Finals noong 2002 at 2003 under yan kay Jason Kidd. Noong 2013 mga pre ay lumipat na sila sa Brooklyn na mula sa low level market ay naging isa na sa mga high level market ngayon. Katulad ng Pacers ay nasa 43 years na din silang walang championship sa NBA. Ang sumunod dito ang Memphis Grizzlies na original na tinayo noong 1995 sa Vancouver bilang expansion team. Ang pinakamagandang era nila ay ang grit and grind sa panahon pa ni na Marc Gasol, Doc Randolph, Tony Allen at Michael Lee. Kung saan isa sila sa mga contender sa West. Kada dekada naman ay nagkakaroon sila ng tinatawag na rebuilding. Gaya ngayon, nasa rebuilding process na naman sila nang pakawalan nila si Marc Gasol at Michael Lee. Sila lang naman ang naka-upset noon sa San Antonio noong 2011 playoffs nang talunin nila ang number 1 na Spurs at sila ang nasa pang-8. Hindi pa rin sila nakakapasok sa final. Pero nakaabot naman sila sa West Finals noong 2013. Dito sila binawian ng Spurs. Ang isa sa mga paboritong team noong 90s sa era ni na Karl Malone at John Stockton, ang Utah Jazz, na noong mga time na yon ay nakapasok sila ng dalawang NBA Finals noong 1997 at 1998. Kaso lang, ang nakaharap nila noon ay ang Bulls na binubuo ng Red Assault ni na MJ, Scottie at Rodman. Ang Utah talaga ang isa sa pinakamagaling na team na kada dekada ay nagkakaroon sila ng magandang run. Kumbaga, pag nag-rebuild sila, ay nakakapasok sila sa mga importanteng game sa playoff. Sample na lang noong 2007, ay nakapasok sila sa West Finals, kaso lang ay tinalo na naman sila ng San Antonio. Sila ay nasa top 10 ng most win or winning percentage sa NBA. Sa ngayon ay nasa bagong era na naman sila na pwedeng maging contender ulit dahil sa mga batang player nito. Tinayaw sila noong 1974 sa New Orleans bago sila lumipat papunta dito sa Utah noong 1979. Ang sunod dito ang Phoenix Suns, ang isa sa mga best winning team sa NBA history at tulad din ng Jazz. Mas mataas pa ang winning percentage nila kumpara sa Bulls at Golden State. Pero kahit ganoon ay hindi pa rin sila nakakakuha ng championship. Tinayo sila noong 1968 at hanggang ngayon ay hindi pa rin sila lumilipat ang lokasyon. Nakapasok sila sa dalawang NBA Finals noong 1976 at 1993. Nakapag-produce din sila ng dalawang legend, gaya na lamang ni na Charles Barkley at Steve Nash. Pero hindi pa rin sila nakakuha ng championship ng mga era na yan. Mula nang umalis si Steve, mula dito sa Suns ay hindi pala ulit sila nakakapasok sa playoffs, pero may bago silang future sa katauhan nitong si Devin Booker, na posibleng maging isang best scorer sa NBA. Nakapagtala na siya ng 70 points at wag lang sana tamaan ng injury ay baka maging maganda ang future ng Phoenix Suns. At ang isa sa dalawang Los Angeles team, ang Clippers, na tinayo noong 1970 at nag-relocate ang dalawang beses. Ang Clippers mga pre ay isang klase na makalumang barkong pandigma. At ang team din na to ang nagpabago ng mga presyo ng NBA franchise nang bilhin ito ni Steve Ballmer ng $2 billion. Doble ng mahigit na original price nito. Sa buong existence nito sa NBA ay hindi man lang sila nakapasok sa conference final. Pero aabangan natin mga pre, baka sakaling makaalis din sila sa listahan ng mga teams na wala pang championship sa NBA at tulad ng Raptors, na ang players na gumawa noon ay si Kawhi Leonard na naglalaro ngayon para dito sa Clippers. May laging nagtatanong bakit dalawang teams ang Los Angeles. Magkaibang franchise yun actually mga pre. Ngayon ang Clippers ay mula sa San Diego na around California. Ang Lakers naman ay mula sa Minneapolis. Mas nauna ang Lakers kumpara dito sa Clippers. Kasi ang Los Angeles ang isa sa pinakasikat na city sa US. Walang relasyon yung dalawa mga pre. Isa lang talaga ang pinaglalaroan nilang stadium, ang Staples Center, na umuupa sila pareho dito. Ang sunod mga pre, ang hometown team ng ating kabasketball, si Ice Sports Zone, ang Denver Nuggets, na party noon ng ABA na kasama sa merger noong 1976. Pero originally ay member na talaga ng NBA noon ang Denver noong 1948 bago sila umalis at sumali sa ABA bilang Denver Rockets at ibinalik lang ang kanilang pangalan ng Nuggets noong 1974. Kaya sila tinatawag na Nugget ay dahil sa minahan ng ginto doon sa Colorado, na ang tawag sa malalaking tipak ng ginto ay Nugget. Katulad ng Pacers at Nets ay halos nasa 43 years din sila walang championship. Pero nakapasok din naman sila sa conference finals noon sa era pa ni Carmelo. So yung mga ka-idol, itong Denver Nuggets mga ka-idol, ay ito po yung 2022-2023 champion mga ka-idol. So sa ngayon mga ka-idol,
ay tanggal na po dito sa listahan ni Idol yung Denver Nuggets mga ka-idol. So nagka-champion na po ito. So ito yung sinasabi ko na ang video na ito ay ginawa nung 4 years ago mga ka-idol. So kaya hindi pa counted pa dito yung Denver Nuggets mga ka-idol. Anthony. At ngayon, ang isa sa mga young team sa NBA. Ang Minnesota ay part ng 4 na team expansion noong 1980s, kasama ang Orlando, Charlotte at Miami. Sa 4 na team na yan ay Miami lang ang nagkaroon ng championship. Ang Minnesota ay tinagurian na isa sa pinakamalas na franchise sa NBA. Dahil sa nangyaring issue noong 2000 era, dahil sa nahuli sila ng NBA na may mali sa pagkakakuha nila kay Joe Smith at pinarusahan sila na mawawalan ng first round pick. Ang pinakamagandang season nila sa NBA ay noong 2004 na makapasok sila sa West Finals sa era pa ni Kevin Garnett at hanggang ngayon ay wala pa rin silang championship. Ang Orlando Magic ay tinayo noong 1989 kung saan galing ang dalawang Superman, si Dwight Howard at Shaquille O'Neal. Sa dalawang era na yan ay nakapasok sila sa NBA Finals at si Howard lang ang nakapagbigay ng unang panalo para dito sa Orlando sa Finals. Panalo lang to at hindi championship. Sa dalawang era na yon ay nagkaroon ng magandang run ng Magic. Naging contender sila sa NBA dahil sa dalawang sentro na to. Naglaro din sa kanila si Tracy McGrady pero hindi ganun ka-successful katulad ng dalawang Superman. Gusto ko sanang isama ang Oklahoma City Thunders pero sila ay dating Seattle Supersonics na tinayo noong 1967 at lumipat lang sa OKC noong 2008. Nagkaroon na kasi ng championship noon ng Seattle noong 1979 at under pa rin sila sa parehong franchise. Ang Thunder mga pre ay bagong version ng Sonics kung saan galing sila na Kevin Durant, Russell Westbrook at James Harden na naging MVP sa NBA. So mga pre, yan ang mga teams na wala pang championship sa NBA at hindi masasabing mahina sila. Nagkaroon lang ng matindi mga teams noong mga time na nasa kalakasan sila. Tulad na lang ng Jazz na sa era kung saan naghahari ang Bulls. Ang Phoenix Suns naman ay nakasabayan din ng Bulls noong 90s at ang San Antonio noong 2000 era. Yun tama si Idol hindi pa sila nakasungkit ng kampiyonato. Hindi po ibig sabihin na mahina yung team sa kanila. Talagang meron pa talagang mas malakas sa kanila na talagang naghahari sa NBA mga ka-idol. So talagang malas talaga pag ganun mga ka-idol. So yun. So nasa listahan ni Idol ay talagang Denver Nuggets lang po yung nabago. So sana nagustuhan po yung video natin mga ka-idol. So paki-like na lang po at maraming salamat po. Hanggang dito na lang. See you next video mga ka-idol.